Jesus Christ turned water into wine. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan sa kasalan. So, 2 linggong nagdaan po, yung topic po natin, nung tinawag po ng Panginoong Jesus yung mga apostol. Diba? Puro nag-uumpisa po yung sa salitang kinabukasan. Nung tinawag naman po si Philip at saka si Nathanael, kinabukasan. Dito naman po, after 2 days. So magkakalapit na araw, halos within the week lang po yung mga kaganapan. Ano po? May kasalan sa Galilea doon sa Cana. Siguro sa panahon po natin itong Cana ay parang purok o sityo. Okay? At naroroon po ang ina ng Panginoong Hesus, si Mary. At gayon din, imbitado po, malinaw po, imbitado po si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. Ilan pa lamang po alagad niya noon? 6 pa lang po. No? Hindi pa po kumpleto yung 12. Okay? Ngayon, dito muna po tayo, no? Si Mary nandoon po. Maaari na ito'y malapit na kaibigan, malapit na kamag-anak, at gayon din, kasama ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tinawag na apostol. At ang kasalan po ay isa pong napakahalagang okasyon po sa kanilang, sa mga Israelita. No? Hindi po sa kanila masyadong, kasi wala tayong mababasa sa Bible na birthday, na iba pang di ba? Halimbawa, yung dedication nga ni Jesus Christ, nagpunta lang sila sa temple, after noon, umuwi na sila. Pero yung kasalan po, sa sobrang konti po ng mga family gatherings or celebrations, ang kasalan po nila hindi katulad nung alam nating kasalan. Ang kasalan po sa kanila ay hindi yung kasal ngayon, tas reception later. Pagtapos ng dessert, uwian na. Sa kanila po, ang kasalan po, inaabot po ng 7 hanggang 8 araw. Ganun po kahaba ang kasalan sa kanila. Yung reception po, napakahaba. Inaabot ng 7 hanggang 8 araw. Kasi po, sa kanila po, hindi po pili ang bisita. Kultura po nila, kung halimbawa sa Cana, lahat po ng tao sa Cana, dadalo. Lahat po ng tao sa Cana ay iimbitahan nung pamilya, nung ikinasal. At ito malaking insulto po sa kanila kung ikay inanyayahan at hindi ka pumunta. Okay? So napakalaking kaibahan po sa kultura natin. Ano po? So sa kanila po, ganun kahalaga yung kasalan. Naabot ng 7 to 8 days ang celebration. Okay? So, isipin po natin, napakahaba, napakaraming handa nun. Halimbawa tayo dito sa anong pulo ba tayo, ma'am? Ay, anong sitio po ba tayo rito? No, kunyari, 1,000 mahigit na lang, kunyari, lahat yan pakakainin mo. Kasi hindi mo na sila pakakainin doon sa oras na yon. Tuloy-tuloy po yan ng ilang araw. Kaya po, sa susunod na verse, anong nangyari? Kinapos ang handang alak. Kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, naubusan na sila ng alak. Sinabi ni Jesus, ginang, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayan, stop muna po tayo dyan. Medyo controversial po yan para sa ating mga Pilipino. Ano po? May lumitaw na problema during the celebration of the wedding. Kasi po, medyo mahaba-haba, kinapos yung alak. Ngayon po, napakalaki po sila kasi ng kaibahan ng kultura nila sa atin. Ano po? Kinapos ka ng alak. Ang haba-haba ng celebration. Ang dami-daming pupunta. Ang dami-daming inanyayahan. Tapos kinapos ka sa alak. Anong magmumukha ka doon? Magmumukha kang hangal. Hindi ka nag-prepare ng husto. Short ang budget nyo, kaya kinapos ng alak. Hindi nyo pinagplanuhang mabuti. Lalabas na kayo na ikinasal ay kahiya-hiya. Ngayon, si Mary, sabi ko nga kanina, kaya si Mary maaaring si Mary ay nandoon bilang isang malapit maaaring kamag-anak or kaibigan kasi ang naging reaction ni Mary
nang maubos ang alak, kasi kung ordinaryong bisita siya, ba't niya po problemahin kung kinulang yung alak? Tama po, di ba? Eh, ano naman, di kung wala na, uwian na. Pero hindi, andun yung kanyang malasakit. Dahil siguro, andun yung malasakit niya sa pamilya nung ikinasal o sa ikinasal, ayaw niya malagay sa malaking kahihiyan. Ayaw niya machismis. Kaya, nagkaroon siya ng, sabihin na nating, nabahala siya, andun yung kanyang concern. Kaya ang naisip niya, lapitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, at sabihin sa kanya na naubusan sila ng alak. Ito po, alam niyo po ang mga nanay at ang mga asawa, meron po silang pananalita na minsan ang hirap ispilengin. Ano pong ibig sabihin? Sabi ni Mary, anak, naubusan sila ng alak. May sinabi ba si Mary na, anak, naubusan sila ng alak, baka pwedeng dumiskarte kayo kasi may kasama kang mga tropa mo dito eh. Kayo malakas uminom eh. Baka pwede tumulong kayo mag-refill. Walang ganun. Ang sabi ni Mary, anak, naubusan sila ng alak. Alam niyo po ang mga nanay at mga asawa. Meron pong secret yan. They were able to say things kahit hindi nila sabihin. Anak, ang daming plato sa lababo, no? Ano ibig sabihin nun? Hugasan niyo yung mga plato. Sabihin ni Grace, pero yung dami ng basura natin, ano? Anong ibig sabihin nun? Dalhin mo sa labas yung basura. Wednesday ngayon. Anak, ang gulo ng damitan mo. Anong ibig sabihin nun? Ayusin mo yung mga damit mo. So, mga nanay po at mga kababayan, may paraan po sila ng pagsasalita kahit na hindi. Kaya po dito si Mary, no? Yung statement ni Mary, anak, naubusan sila ng alak, hindi po natin tiyak kung ano yung nilalaman ng puso ni Mary ng mga oras na yun. Pero nandun siya sa circumstansya na itong mga kinasal na meron siyang malasakit ay naubusan ng alak at malalagay talaga sa malaking kahihiyan. Kaya, bakit kay Jesus Christ siya unang lumapit? Possible reasons po, ano po? Wala na po si Joseph ng mga panahon na yan. Kailan po natin huling napag-usapan si Joseph? Nung si Jesus po ay 12 years old na naiwan po siya sa templo. At binalikan ni Maria at ni Jose ang kanilang anak na naiwan, nakikipag-usap sa mga matatanda ng Israel. Tapos nun, wala na pong nabanggit kay Joseph. May mga nangyari po sa buhay ni Jesus Christ pero wala na po si Joseph. So it is assumed na by that time, patay na po si Joseph. Okay? Ngayon, sabi ni Jesus Christ kay Mary, ginang, sa ibang, babae, huwag ninyo akong pangunahan. O anong kinalaman po sa bagay na ito? Anong kinalaman nyo sa bagay na ito? Iba-iba po yung salin, iba-iba po yung wordings na ginamit, no? Pero, sa atin po mga Pilipino, kung kayo po bilang magulang, at tawagin ka ng anak mo ng babae or ginang, yung iba siguro malamang masasampal. Kasi lalabas walang galang, walang respeto. Kultura natin yon. Ganun natin ginagalang sila. Hindi natin sila kayang tawagin ng ginang lang or ng babae lang. Ano tawag natin? Mami, mama, nanay, inang, ano pa ba? Mudra, mga ganun, no? Pero alam niyo po ba, sa ibang mga bansa, may mga kultura din sila. Like sa Amerika, Kuya, may I ask? With the Americans, I often hear in the movies that people call even their mother or step-parents or in-laws by first name, right? They are not required to call them mama, mommy, or whatsoever. Kultura po nila yan. Kaya po sa atin, pag binasa po natin, nagsalita ang Panginoong Hesus na ginang o babae, we find it disrespectful. Pero hindi po nagiging disrespectful ang Panginoong Hesus kay Mary na kanyang ina. Hindi naman po inalis ng Panginoong Hesus na nanay niya si Mary. It's just that this time na nagmi-ministry na po, nag-start na po tayo ng ilang weeks na si Jesus Christ po nag-start na sa ministry, ano po? Si Jesus Christ po, sabi niya, ginang, huwag po ninyo ako pangunahan, hindi pa ito ang tamang panahon. Kailan ba yung tamang panahon? Ang tamang panahon po kasi ng paghahayag ni Jesus Christ kung sino siya actually dun sa cross. Kung siya ipinako sa cross, na dun siya namatay.
Ngayon, si Jesus Christ po kasi, nitong mga panahon na to, nandun na siya sa period, tapos na yung baptism niya, tapos na yung kanyang temptation dun sa ilang, andito na po, nag-start na po yung kanyang 3.5 years na ministry. And, tapos na rin po yung kanyang pagpapasakop sa magulang niya or kay Mary bilang ina niya. Ngayon, ano nang kalagayan? Si Mary po ang Panginoon ng kanyang buhay ay dapat na kundi ang Panginoong Hesus. Kanino na lang po nagpapasakop ang Panginoong Hesus sa mga panahon na yan? Sa Ama. Kaya po ang statement ni Jesus Christ, kung anong kalooban ng Ama, kung anong sinabi ng Ama. Kaya po every time, from time to time, si Jesus Christ po nananalangin sa Ama. Dahil nag-surrender siya o nagpasakop siya sa Ama. Itong mga panahon na siya ay nagkatawang tao. Okay? Si Mary, hindi naman sa dinidisrespect niya, he is politely informing her dun sa sitwasyon ngayon na bago na ang sitwasyon. Was he disrespectful? Hindi. Kinakailangan lang kasi may mga pagbabago na nga po dahil si Jesus Christ na po dapat ang Panginoon ng kanyang buhay. Alam naman po ni Mary kung sino true identity ni Jesus Christ. Nung kinausap siya ng anghel, magbubuntis ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang anak ng Diyos. So probably, nung sinabi ni Mary na ubusan sila ng alak, she's hoping for something. Pero wala pa siyang na-witness na power ni Jesus Christ. Hindi pa gumawa si Jesus Christ ng any miracle by that time. It's just that sinabi niya, anak, naubusan sila ng alak. Ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, aginang, huwag po ninyo ako pangunahan. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Ay, kailan po sinabi ni Jesus Christ po yung tamang panahon? Kung mababasa po ninyo sa John chapter 17, nung si Jesus Christ po ay nananalangin doon sa Garden of Gethsemane, na siya'y nananalangin sa Ama dahil malapit na siyang ipako sa krus at mangyayari sa kanya pagdadaanan niyang hirap na pagbabayad ng kasalanan natin mga tao. Sinabi niya sa Ama, ito na po ang tamang panahon o ito na yung takdang panahon. Yung glory, yung kaluwalhati ang iniwan niya noon sa langit para bumaba dito, magkatawang tao, ibabalik na sa kanya. Kasi patapos na yung kanyang misyon sa mundo na ito na tubusin ang mga tao sa kasalanan. So verse 5, yan. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon at bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinunungan nila ang mga banga. So, dito, sabi ni Mary, nung sinabi ni Jesus Christ sa aginang, hindi pa ito ang takdang panahon, did she react? Hindi. Ang ginawang reaction ni Mary, kinausap niya yung mga serbidor. So, sige, kung anong sabihin sa inyo ni Jesus, ng aking anak, sundin niyo kung anong sabihin. Ganun kasimple, naging conversation. Nung sinabi ni Mary sa mga serbidor, sa mga, sabihin na nating waiter sa present day, punuin niyo ng tubig ang mga banga. Yung mga banga na nandoon po, 6 na banga. Ang laman po ng isang banga, 20 to 30 gallons. Dito po ay litro ang conversion, no? So sabihin natin, 20 to 30 gallons ang laman ng isang banga. 6 yung naroroon. Ang sabi ni Jesus Christ, punuin ng tubig. Okay? Para saan ba itong mga banga na to? Alang naman eh. Para saan ba to? Itong mga banga na ito ay ginamit po bilang ceremonial pang-ceremonial washing. Dahil sa kanila po, meron po silang sinusunod na seremonya bago kumain. Mga Hudyo po ito, take note, mga Israelita. May sinusunod po silang seremonya bago po sila kakain. Naghuhugas po sila ng kamay. May paraan po talaga silang paghuhugas ayon sa seremonya na kanilang sinusunod. Okay? Kung ang mga doktor po, may kinakanta, hindi ko nagkakamali, happy birthday habang naghuhugas ng kamay. Sila po, meron din silang pamamaraan, parang hindi ako nagkakamali hanggang dito. Kasama sa hinuhugasan yan. Okay? So, yun po yung purpose. Dahil po meron po silang sinusunod na seremonya
bago po sila kakain. Kaya may andun yung mga banga. Okay? Ngayon, pinalagyan po ng Panginoong Hesus, sabi niya, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at pinununga nila ito. Okay? Sa tingin po ninyo, wala kayang something sa puso ni Mary nang sinabihan niya yung mga serbidor na gawin ninyo ang pinagagawa niya sa inyo? Tiyak meron. Kasi hindi niya sasabihin yun eh. Bagamat hindi naging malinaw sa mga verses na hindi naman sinabi ng mga verse, kaya kinausap ni Maria ang mga naglilingkod dahil alam niya hindi siya matitiis ng kanyang anak. Wala naman pong ganun, ano po. Pero ginawa niya yung alam niyang nararapat. Kaya nung sabi niya doon sa mga servidor, sundin ninyo kung anong kanyang sasabihin, ginawa naman. Nung sinabi ni Jesus na punuin ninyo, ginawa po nila. Alam niyo po, dito po sa bagay na ito, nakikita po rin natin yung kahalagahan po ng pagsunod. Alam niyo po sa Diyos, kahit po ng Old Testament pa lang, napakalaking bagay po ng pagsunod. Wala pong imposible, walang mahirap sa Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Nilikha niya nga ang lahat sa pamamagitan lang ng salita eh. Gumawa nga siya ng tao sa pamamagitan ng alabok eh. Pero ito po, may ilang mga halimbawa ko ibibigay. Nang mga Israelita po, papasukin ng Jericho, gumamit po siya ng mga instruction. Sabi niya sa mga Israelita, ikutin ninyo ang Jericho sa loob ng 6 na araw, isang ikot. Pagdating ng pang-7 araw, ikutin ninyo yung buong Jericho ng 7 beses. Tapos, ano pinagawa ng Panginoon? Sumigaw kayo. Tapos, pinabagsak po ng Diyos ang mga pader ng Jericho. It is a fortified city, no? Napapaligiran po ng pader, pero kinakailangan po nilang masakop. Hindi nila masakop kasi may pader. Ay ang sinabi ng Diyos sa kanila, libutin ninyo ang Jericho, no? Parang bakit ganun? Isang ikot sa isang araw, pagdating ng 6 na araw, isang ikot pa. Pagdating ng pang-7 araw, 7 beses iikutan. Tapos sisigaw. Dahil kung ikaw nag-iisip ka ng, sabihin mo ng logic, ano mangyayaring babagsak yan? Pero sa Diyos po, nire-require niya minsan ang pagsunod. Nire-require ng Diyos ang obedience. Kahit po kay Gideon. Si Gideon po, nung ginamit po siya ng Panginoon, 300 sundalo laban sa ilang pong libo na kalaban. Anong ginamit niya? Sibat ba? Pana ba? Tabak ba? Baril ba? Kanyon ba? Hindi. Binasag na ano? Pitsil. Binasag na mga banga. Tapos ano nangyari? Nagtagumpay sila doon sa laban dahil sinunod nila ang instruction ng Diyos. Marami po tayong makikita sa Old Testament na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod ng mga tao sa Diyos. Kaya dito, kung titingnan po natin, anong sumunod na pangyari pagkatapos nilang punuin? Ang sabi dito, pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinahlan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Yan, muna po tayo, no? So, nakita po natin yung bunga ng pagsunod ng mga serbidor sa sinabi ni Jesus Christ na punuin ninyo. Alam niyo po, hindi po madali yung pinagawa ni Jesus Christ sa mga serbidor. Oo, mga serbidor sila, gampanin nila. Pero actually, hindi po madali. Bakit? May gripo po ba nun? Wala. May poso po ba nun? Wala. Ano meron? Most of the time, balon. At yung mga balon o yung well, kung tawagin, hindi naman po yan madalas na malapit lang. Madalas po yan nasa malayo pa yan. Tapos biruin mo, gaano karami yung pupunuin? 6 na banga na naglalaman ng 20 hanggang 30 litro. Pero dito po natin makikita yung importance po talaga ng bunga ng pagsunod.
Kaya po nung sinunod nila, sabi hanggang sa brim or sa bibig ng banga, pinuno nila ng tubig. Siguro kung isipin natin, kung itong mga servidor na to nag-iisip, bakit tayo inuutosan itong punuin ng tubig yung banga? Alak yung kulang, bakit tayo pinapupuno ng tubig? Pwede nilang isipin yun eh. Pero hindi na nila inisip yun. Basta ginawa nila yung dapat nilang gawin. Sumunod sila, pinununan nila ng tubig yung mga banga. Okay? Ngayon, sabi ni Jesus Christ, dalhan ninyo ang namamahala. Siguro sa panahon natin, hindi ko alam kung ito yung kung tawagin na wedding coordinator. No? Sabi ni Jesus Christ sa sabidor, sumalo ka lang ng kaunti at dalhin mo dun sa namamahala. Kaya nung dinalhan yung namamahala at pinatikim dito, ito yung naging reaction niya. Sa sistema pala nila, kapag may mga ganyang okasyon, hindi naman buong okasyon na yun ang ibibigay mo yung mga premium na wine. Hindi. Yung mga premium na wine, ilalabas talaga yan sa umpisa para, kumbaga sa nagseset ng condition yan. Tapos pag nakita niya yung mga tao, medyo okay naman na, saka ilalabas yung mga mabababang klase. Yung hindi naman na masyadong kamahalan kasi okay na sila eh. Sold na eh. Diba? Kaya sabi niya, bakit ganun? Sa mga handaan, inuunang ilalabas yung mamahalin, yung mga matataas na klase, magagandang klase. Bakit sa huli ninyo inilabas? Kaya pinagsabihin niya yung ikinasal na gano'n nga, bakit gano'n ang ginawa? Kasi hindi naman niya alam kung saan nanggaling itong tubig na ito. Sino lang nakakaalam? Ang Panginoon at saka itong mga sumalok ng tubig. No? Kita natin na ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa mga bagay na ito. No? Dito, lilinawin ko na rin po, mga kapatid ko, kunin ko na rin po itong pagkakataon na to na malinawan pagdating sa usapin ng pag-inom or ng alak. Okay? Ang sabi po dito, si Jesus Christ po mismo ang gumawa ng tubig para maging alak. At hindi po ito bote-bote lang. Banga-banga. Kung sa 30 gallons, sa time is 6 mo, 180 gallons, sobrang daming alak po niyan. Ibig sabihin ba, Jesus Christ is promoting drunkenness? Hindi po. Bakit po? Kasi po ang wine nung panahon nila. So lagi po nating inuunawa ang kalagayan noon, ang kultura noon, at ang mga tradisyon noon sa lugar na yon, sa panahon na yon. Okay? Sa kanila po, ang ibig sabihin po ng wine, it's joy, it's God's blessings, celebration. Sa atin po, sa panahon natin, sunog baga. Kinakailangan kong humiram ng tapang, iinom ako. Maglalasing ako. Ibang-iba po, okay? Kaya po, tayo dito sa church, ako, pagka kausap po ang mga boys, napaka-ipokrito ko naman kung sasabihin ko, mga kapatid, bawal kayong uminom. May sinabi ba ang Bible na bawal uminom? Wala. Si Jesus Christ, ginawang alak yung tubig eh. Si Pablo, ano sabi kay Timothy? Dahil sa mga pagkakataong medyo sumasakit ang tiyan mo, uminom ka naman minsan ng alak. So talaga hindi natin maitatanggi. Ang Bible lang nagpapahintulot, pwede namang uminom ng alak. Though, at ako rin ay hindi nagpo-promote ng paglalasing. Ikaw sa sarili mo, kung iinom ka ng alak, alam mo ang limitations mo, alam mo kung anong kakayanan mo. Kaya kung iinom ka ng alak, ala naman problema. Yun naman yun eh, sinasabi ng banal na kasulatan eh. Hindi ko naman pwede kayong manduhan, oy, ikaw huwag kang iinom, bawal yan. Hindi, bawal maglasing. Malinaw po yan Pwedeng uminom, bawal maglasing. Okay po tayo doon. Sino ba yung gustong inom? Mamaya, sa kasalan, yung mga may magpapakasal, gusto nyo mag-serve ng wine, ng red wine, huwag nyo silang lalasingin. Paano nyo lang sila, baka masakit na yun tiyan, yung bunsol na. Marami nang nakain sa handa ninyo, pampalusaw ng ontes na nakain. Pwede yan. Pero pagka, huwag naman po maglalasing. Okay? Tsaka kung ikaw, ito, dadagdag ko na din, kung ikaw, mapapainom ka, magiging maingat ka din. Kasi may responsibility. Lalo na kalalakihan sa church. Bakit? Halimbawa po ako, tumatayo dito.
Tapos nakita niyo ako, nakapila ako sa 7-Eleven, may bitbit akong MP lights. Hindi ko naman lalaklakin yung MP lights na yon. Maaari pag dahil masakit ang tiyan ko, siya ako ng isa, baka lang. Kunyari lang naman, ano. Kung makita ko ng isang kapatid, hindi ko namamalayan. Nakita ko ni Louie. Si Kuya, nakapila doon, bibili ng alak. Okay lang palang gawin nyo. Si pastor nga, ginagawa eh. Patay. Tas gagawin niya ngayon. Ako ang dahilan ng kanyang katitisuran. Hindi po pinapahintulot ng Panginoon. Ayaw po ng Diyos yan na ikaw ay magiging dahilan ng pagkatisod ng iyong kapatid. Kaya ando na may kalayaan kang uminom. Huwag ka lang maglasing. At maging responsable ka, maging maingat ka na hindi ka maging dahilan ng pagkatisod ng kapatid. So malinaw po tayo doon sa mga kalalakihan lalo. Okay? So dito po, nakita po natin ang kapangyarihan po ng Panginoon. So Jesus Christ displayed His power for the first time po. First miracle po ito ni Jesus Christ. Hindi po naka-witness si Mary o ang iba pang ginawang miracle si Jesus Christ. Ito yung una niyang ginawa. Okay? At marami pa pong sumunod pagkatapos nito. Anong ginawa ni Jesus Christ? He showed His power over nature Dito, tubig, naging alak. Mahirap ba? Hindi. Pinakita rin ng Panginoong Hesus sa mga susunod na pangyayari ang kanyang kapangyarihan over demons. Yung lalaking inaalian ng 2,000 demonyo, takot na takot sa kanya. Hindi pa siya nagsasalita, nagpatira pa na. Ang kalikasan, bumabagyo sa dagat, may, ang tawag doon? Unos. Sinabi niya, tigil! Humupa ang malakas na hangin, pumayapa ang mga alon. Si Lazaro, patay na ng 4 na araw. Sabi nga nung kapatid, Panginoon, nangangamoy na po yan. Anong ginawa ng Panginoon? Muli niyang binuhay si Lazaro. Ang bulag na walang may kakayanang gumamot. Dahil bulag ng isinilang, nagawa ng Panginoon, mag-restore ang kanyang paningin. Ang paralisado, ang lumpo, ang may problema sa kamay, lahat yan. Nagawa niya magpakain ng libu-libong tao gamit 2 isda at 5 tinapay. Dahil ang Panginoong Hesus, ang kapangyarihan po niya, ay hindi po natin malilimitahan. At dito po sa aklat ni Juan, 7 po yung hina-highlight na miracles na ginawa ni Jesus Christ. At most of them, nandito lang po sa Book of John. Jesus Christ showed His majesty, who He is sa mga bagay na ito. Kaya po He has power over nature, power over death, power over sickness, power over demons. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Verse 11, ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig or sumampalataya sa kanyang mga alagad. Ito po yung naging bunga ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi po naman simpleng kasalan sa isang sityo at doon sa kasalan na yon ipinakita ng Panginoong Hesus sa unang pagkakataon ng kanyang kapangyarihan. At ito po ang naging dahilan upang ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod ay sumampalataya sa kanya. Okay. Ngayon po, ang ating Panginoong Hesus po, He provided what the couple needed. Kailangan po nila. Ano kayang nangyari? What if hindi na-provide ang alak doon sa celebration? Isa po ang tiyak na mangyayari. Culturally, ay lalagay po sa malaking kahihiyan ang mag-asawa. Okay? Si Mary, gumawa siya ng paraan, sinabi niya sa kanyang anak. So, titignan po natin, pwede rin po nating gawing halimbawa po si Mary. Kapag meron po tayong mga concerns, halimbawa, hindi sa atin, concern natin sa kaibigan, sa kapamilya, sa kapag-anak, kaklase, katrabaho, pwede naman po natin ding idulog sa Panginoon yung kanilang mga concerns. Pwede po nating pwede natin silang ipag-pray, di ba? Napansin niyo po ba yung mga tao, pag alam na Christian ka, ipag-pray mo naman ako. Di ba? Pansin niyo ba yan? Yung ibang mga tao, ba't alam nila tayong mga mananampalataya? Pagka lumapit tayo sa Panginoon, mataas yung possibility na ibinibigay ng Panginoon. But pag sila, parang wala silang tiwala sa mga sarili nilang prayers. Oo, napapansin niyo yan.
May Christian ka ba? Ipag-pray mo naman ako. Kasi diba? Ganun yun. Daming pagkakataon na ganun. So si Mary, kung ano yung ginawa niya na nagmamalasakit siya doon sa kinasal, sinabi niya sa Panginoong Hesus yung sitwasyon, tayo pwede rin natin gawin yun. Ano man yung sitwasyon, ano man circumstansya ng mga tao na kilala natin, pwede po natin silang idulog, ilapit sa Panginoon. Okay? Ngayon, sa buhay po natin, makikita po rin natin dito yung kahalagahan po ng pagsunod. Tayo po mga mananampalataya, sa present po, alam po natin sa sarili natin, sa buhay po natin, may mga pinagagawa po ang Panginoon sa atin. At importante po na hindi lang tayo nagtitiwala sa Kanya. Mabuting bagay po na nagtitiwala tayo sa Panginoon sa mga nangyayari sa atin. Pero kaakibat po niya sa pagtitiwala, kailangan po yung pagsunod. It is to trust and also to obey. Alam nyo, importante po sa Panginoon ang pagsunod. Dahil nangyari po kay Saul, si Haring Saul, yung hari bago si David, hindi niya po sinunod ang Panginoon. Anong naging consequence? Inalis ng Diyos ang kanyang blessing kay Saul, tinanggal ang blessing niya pagiging hari, pinasa niya kay David. Si Moses, 40 taon niyang pinangunahan ng sakit, na napakasakit sa ulo ng mga Israelita. Ang sinabi ng Diyos sa kanya, Moses, kausapin mo ang bato, lalabas ang tubig. Bad trip si Moses. Ang kulit kasi ng mga Israelita, reklamo ng reklamo. Sa init ng ulo ni Moses, hindi niya nasunod ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kausapin ano ginawa ni Moses, pinalo niya yung bato kasi bad trip na siya. Lumabas ang tubig, pero nagalit ang Panginoon kay Moses. Dahil doon, hindi siya kasama na nakapasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa Israel. Because he disobeyed. Tayo po, alam po natin sa sarili natin ang ano pinagagawa ng Diyos sa atin. Importante po, sundin natin. Napakalaking bagay po na sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos. Sabi pa nga ni James, di ba? Kung alam mong mabuti, pero hindi mo ginagawa, nagkakasala. Okay? Ngayon, si Jesus Christ po, ang ating Panginoong Hesus, ito yung unang miracle niya. Signs kung tawagin, no? Pero sa tingin nyo ba, sa mga panahon na to wala nang miracle? Pwede kayo sumagot. Sige, sa tingin nyo, meron pa kayo miracle? Meron pa, di ba? Kasi minsan nakaka-witness tayo. Ba, may stage 4 cancer na, sinasabi ng doktor, ganito na lang yung buhay. Pero may mga testimony tayo na naririnig na napagaling sila ng Panginoon. May mga hopeless cases, pero nagkakaroon ng hope by God's grace, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Promise, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tingnan mo yung sa kaliwa mo, tsaka sa kanan mo. Tingnan mo yan. Itsura. Ganda, di ba? Alam mo yung katabi mo na yan? Isang patunay yan na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng miracle sa panahon na ito. Ha? Bakit pangit pa siya dati kumanda? Hindi. Pango ba siya dati na patangos? Hindi. Yung katabi mo na yan is also a proof of God's miracle. Bakit? Dahil katulad ko, katulad ng bawat isa dito, lahat po tayo, ginusto nating mamuhay sa kadiliman. Ginusto nating mamuhay sa kamunduhan. Pero nasan tayo ngayon? Nandito sa lugar na ito, inilaan natin yung ating panahon, pinasasalamatan, pinapupurihan ng Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay natin. Ito po ay para sa lahat ng nanalig sa Diyos. Okay? Ngayon, kung ikaw ay isang tao na sa tingin mo, parang hindi pa yata ako nanalig kay Jesus Christ. Parang hindi pa yata ako sumampalataya sa Panginoong Hesus. May miracle kaya mangyayari sa akin? Meron. Kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang isang tao, dahil siya'y makasalanan, mapaparusahan siya. Mapapahamak, di ba? Yan naman ang mangyayari eh. Dahil kayo makasalanan, mapaparusahan ka, mapapahamak ka. Anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang anak, si Jesus Christ, nagkatawang tao. Si Jesus Christ, nagkatawang tao, ano nangyari sa kanya? Ginawa niya itong mga ministry na to for more than 3 years.
And doon sa takdang panahon na itinakda ng Diyos, ano nangyari kay Jesus Christ? Ipinako siya sa krus. Nagbayad siya ng kasalanan ng lahat ng tao, past, present, and future. Binayaran niya ang kasalanan ng lahat. Namatay siya doon sa krus. Nilibing siya. And thankfully, dahil ang Diyos ay Diyos, hindi siya nanatiling patay. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Itong katotohanan na ito, dapat tatanggapin mo, paniniwalaan mo, dahil ito ang magliligtas sa iyo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kung hindi ka mananalig sa Panginoong Hesus, hindi ka sasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi niya magagawa yung miracle na baguhin ang buhay mo. Sa panahon ngayon, para mas madali pa yatang gawing alak yung tubig kesa sa baguhin ng isang tao. Ang isang tao na 10 taon na namuhay sa kasalanan, na normal lang sa kanya yung pagmumura, paggawa ng masama, panlalamang sa kapwa, paggawa ng mga bisyo. Then, biglang all of a sudden, dahil nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, dahil sumampalataya sa Panginoong Hesus, mawawala lahat ng pangit na ito. It's a miracle, di ba? Pero kinakailangan muna ang unang-una. Kinakailangan ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kinakailangan mong paniwalaan si Jesus, siya ang anak ng Diyos. At lahat ng kanyang ginawa ay naging sapat para iligtas ka. At ito'y tinanggap ng Ama. Para ang mga makasalanang tulad ko, tulad natin, ay mapatawad at maligtas sa tiyak na kapahamakan. You will be a miracle if you place your faith on Jesus Christ. Pero kung ayaw mong manampalataya sa Panginoong Hesus, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili. It's a personal choice to believe or not to believe in Jesus Christ.